ang una kasing sinasabi ng mga tao, content lang yan, di totoo yan. Eh, ang tanong is, totoo ba yung nangyari na, sabi nga nung iba, ikaw daw nanapak eh. Oh. Well, I think for one, I just want to say that this is not a laughing matter. I think this is a this is a very serious situation. Just because naniniwala ako na Blacklist and its players are representatives and are ambassadors of esports and Dota 2, no? And professional. We want to uphold a certain kumbaga positive impact sa industriya as much as possible. And I think yun yung bagay na gusto kong linawin ngayong araw, no? Kasi that incident, for one, I can say is true that nagkaroon talaga ng altercation, nagkaroon ng issue between two of our players, namely Abed and Gabby talaga. Nagkaroon talaga ng problema and issue. Pero at the same time, this was a personal issue. We don't think it was a professional issue just because for one, it didn't happen in the bootcamp. Okay. Hindi siya nangyari sa bootcamp, nangyari siya sa studio namin during a photo shoot. And that incident actually really surprised me. Oh, bigla kayo doon. Talaga kayo doon. Nung nakuha ko yung text about it, I mean, hindi ako makapaniwala sa mata ko na nangyari siya. Pero at the same time, I had to deal with it. And ang nangyari sa akin, right after ko makuha yung text, nagpunta na agad ako doon. Para tingnan kung ano talaga yung nangyari. So, I think, for one, I want to keep this as a conversation of, yes, this was a personal matter, pero hindi kasi pwedeng hindi siya i-address. Okay. 'Di ba? Kasi what our players do in their personal time, syempre kailangan mo respetuhin 'yun eh. 'Di ba? Kumbaga, ikaw kunyari meron kang nagwo-work na mga tao, for example, in a company. Kung ano yung gagawin nila on their personal time, it's up to them eh. Sa kanila na 'yon. Oh, and in this case kasi si Gabby, whenever he's streaming, it's in his personal time, 'di ba? And in this particular situation, yun kasi yung parang naging start talaga nung issue. And I want to, in a way, deep dive on that, no? So, in this particular case, syempre, it was very difficult for us as an organization. Bakit kamo? Kasi, syempre, for one, di naman namin gustong magkaroon ng problema yung dalawang players namin. Kasi gusto nga namin manalo eh. And sumunod is, lilipad na kami dapat nung Sunday, and net nangyari to. And at the same time, more than anything, it's unfair for the coaching staff and the other 3 players who are not involved. Diba? Kasi syempre for them, gusto lang naman nila maglaro, manalo and all. Pero this happened. Pero at the same time, naniniwala rin kasi ako na tao tayo. Nangyayari itong mga ganitong mga bagay. Hindi naman, kumbaga, lahat yan robot na walang emosyon and all that. Nangyayari yan eh. Diba? So, ang tanong, anong gagawin namin as an org? To make sure that we set the right parameters for things like this. Kasi kahit ako, first time ko itong naranasan. So, just to share with you kung ano naging desisyon ng organisasyon, for one, we look at this as equally a wrong move, right? Like, yung effect nung nangyari, kung ano yung ginawa ni Abed, and yung cost nung nangyari, parehong mali, di ba? We didn't want to be in a position na we will pick one side just because we don't want to condone either action, di ba? So, we wanted to stay neutral as an organization while making sure that the lessons are taught, di ba? So, I think dito sa punto na to, ang gusto ko lang sabihin is, we actually decided to put a fine in both individuals with a specific amount na significant to both of them. So, in particular, pagdating dito sa matter na to, hindi ko na share yung amount, pero sabi ko nga sa'yo, makakabili ng kotse. Yung penalty na binigay namin. Just to show that hindi talaga natin to inaalaw as an organization. And on another note, no, na parang something I want to say is, we need to be really able to identify kasi the cause and effect of the matter. Like, I think this is beyond our organization. It happens every day. Na nakikita talaga natin na minsan, ang dating, okay, salita lang yan eh. Pwede mong ibitaw kahit anong gusto mong sabihin, di ba? And kung ano man epekto, bahala na. Pero kasi, I just also want to utilize this opportunity na i-raise yung awareness sa mga tao na ang salita hindi lang po salita. 'Di ba? Like especially kung isa kang professional player, isa kang streamer, nakilala ka na meron kang credibility and sinabi ko na rin to kay Gab 1v1 na may weight yung mga sinasabi niya. And napaka-importante na bilang isa sa mga ehemplo kumbaga ng maraming players dito sa Pilipinas, ng Dota 2 sa Pilipinas na pinag-iisipan mo kung ano yung mga binibitaw mo sa internet. It was very difficult for us kasi
are we talking to Gabby, the pro player, or are we talking to Gabby, the content creator? Di ba? So, yun yung parang balance na kailangan naming tingnan. Pero I think, sinabi ko rin naman kay Gab to na this is a lesson actually not just to him, but to everyone na maging maingat tayo sa mga salita kasi hindi natin alam yung effect nun sa mga tao. Long term minsan. Oo, kasi 'di ba, minsan nakala natin, okay, initially 'di ba parang okay, physical versus verbal. Mas mabigat 'to, physical kaysa verbal. I don't agree. I think equally are harmful. Pareho kang nakasakit, 'di ba? Sometimes a physical injury might cost 2 months, 3 months recovery. Minsan 1 hour, 3 minutes wala na. Pero yung mental effect kasi ng mga salita, hindi mo rin alam kung gaano katagal pwede mag-last. So, ako para sa akin, like, I really want this to be a lesson not just for Gabby, but also for all the content creators out there, for all the people in the community na words are not just words. And napaka-importanting binibigyan natin ng value yung mga binibitaw nating salita. Especially rin sa lahat ng mga nagko-comment dyan. Alam ko, di ba, like, sobrang dami, guys, na below the belt na nabasa kong comment. Sige, go. Kasi nga, hindi lang din naman, syempre, dahil sinabi ni Idol, ni ganyan, parang gagawin nyo na rin, no? Sasabihin nyo na rin doon sa may tao na yun. No? So, malaking epekto rin talaga yung parang araw-araw, puro ganun yung makikita mo, or wala na, iba na yung ginagawa mo, kung ba, personal things mo na, pero biglang may mag-comment about sa ganito, about sa ganyan. Kahit na sabihin mong gaano ka katibay na tao, pero kung alam mong hindi na totoo, pero binabato pa rin sa'yo, or naka-comment pa rin, araw-araw, parang masakit pa rin talaga. Hindi, tsaka sa akin kasi ano eh. I mean, syempre sinasabi ko to kasi player namin si Gab, and at the same time, kumbaga, nakikita namin siya nagsistream. Pero for me, it goes to everyone eh. Whether private or public, the question is, yun ba talaga yung dapat sabihin? Yun ba yung dapat na, kumbaga, behavior? I understand that there are times na meron ka mga taong komportable ka and okay silang ganun. And sige, fine. Like, grupo nyo yun eh. Enjoyment nyo yun eh. Gets ko yun. Like, nire-respeto ko yung part na yun. Pero, when it's out there publicly, minsan iba rin kasi yung usapan. And the question is, di ba, okay lang ba yung mga tao na sa ganun? Hindi naman kasi lahat. Like, sabi mo nga kanina, di ba, ikaw, sport ka sa ganun. Yung iba, hindi sport. Ako, okay lang ako dyan. Okay. So, parang yun kasi yung sa akin na at the end of the day, importante na alam nung tao na okay siya dun. And I think na may factor ng paalam, I think that's very important. Pero at the end of the day, personally... Yan, consent before content. Okay. Yun. So, pero ako, yun lang siguro yung sa akin. No? Like, babalik ako sa punto ko na, hindi ko lang sinasabi na purely si Gabby ang at fault dito. Like what I said, we sanctioned both. Right? Pero, I just really want to focus on the root of the issue in a way na yung verbal aspect of things na may bigat talaga yung mga salita na binibitawan. And actually, ang sinasabi ko lang dito is, there is a certain responsibility na meron tayo bilang, you know, like player, content creator, tao, na iisipin natin mabuti kung nakakasakit naman sa ibang tao yung mga binibitaw natin kasi hindi naman lahat okay sa ganun. And yun lang yung bagay na sigurong gusto ko rin sabihin today. And hopefully, this is not just a lesson to us. This is also a lesson to the community na easy lang kayo sa amin, guys. Easy lang din. Easy lang kayo sa amin. Easy lang kasi kayo. Easy Yung lang mga kayo sa caster amin. kasi na yan, ini-easy lang din kasi ng mga player yan, yung mga caster kasi.